Duda si Pangulong Bongbong Marcos na may audio recording nga ang China ng usapan ng Chinese Embassy at ng isang mataas na opisyal ng Westcom hanggat hindi niya ito naririnig. May mga hakbang din daw na gagawin ng gobyerno sa utos ng China na arestuhin ang sino mang tatawid sa anilang maritime border nila. Nakatutok si Jonathan Andal. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng China na simula Enero 15, huhulihin nila ang mga banyagang tatawid sa kanilang boundary sa South China Sea. Hanggang 60 araw daw silang ide-detain ng walang paglilitis. May hakbang daw na gagawin ng gobyerno pero hindi na dinetalye ng Pangulo. I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Sabi ng isang defense analyst, dapat maghain ulit ng diplomatic protest ang Pilipinas at hikayati ng mga kaalyadong bansa na maglayag sa West Philippine Sea. Talagang malakihan ho, isang maritime cooperative activity ho sa lobo mismo nung tinatawag ng mga Chino na 10-dash line nila. Tingnan ho natin kung mahuhuli ho nila yan. Ang grupo naman ng mga mangingisda sa Zambales hindi raw titigil sa pangingisda sa West Philippine Sea kahit pa may banta na manghuhuli ang China. Hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag, kaya patuloy pa rin po yung aming pangingisda dyan. Kung magagawa po ng ating pamahalaan na paigtingin yung pagpapatrolya sa lugar na yan at dagdagan pa yung ating mga nagpapatrolya. Kasabay nito, pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang di umano'y pag-wiretap ng China sa usapan ng Chinese Embassy at isang mataas na opisyal ng AFP Westcom tungkol sa umano'y bagong kasunduan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Pero duda ang Pangulo na mayroong audio recording ang China hanggat hindi raw niya ito naririnig ng personal. Mag-iimbestiga rin ng Senado kaugnay niyan kung saan kasama sa iimbitahan si Vice Admiral Alberto Carlos, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Chilian at Consul General ng China. Bukas naman sisimulan na ng Kamara ang pagdinig sa umano'y gentleman's agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Para naman palakasin ang cybersecurity ng pamahalaan, gusto ng Pangulo na kumuha ng mga Pilipinong IT experts. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.